after 10 days, ito na yung pechay. Ito actually panibagong tanim ito noong 10 days ago. Kasi yung unang isinabog ko 2 weeks ago, walang tumubo, iilan lang. So bumili ako ng certified na seeds. Ito. Tatabunan natin ng earth, lupa, para hindi yung puno niya hindi matumba. Parang ganito lang po, tatabunan yung puno niya. Ayan o. Kasi pagka dinilig, natutumba yan kung walang protection yung puno niya. Ito mga kinain ng bugs yan. No? So ganun ang gagawin natin para matabunan lahat yan. So mayroon naman tayong ano rito. Ito yung compost. Yan ang gagamitin natin. Isang bucket yan. Ito nga pala Ito yung kasama nung 2 weeks ago isinabog ko ang seeds. Inispray ko kahit saan na lang. Ito namang sumunod ginawa ay planted in a row. So hindi ko nakuha na ng video itong mga ito. So ito inispread ko talaga lang sa ibabaw. Tingnan nyo yan laki. Ito 2 weeks ago. Ito 10 days ago yung mga yan. So iilan lang ang tumubo. Saan pa yung mga tumubo rito na malaki na? Binunot ko na yata. Katulad nito. So yan po. Yan yung 10 days ago. So nasa linya na yan. So tuloy pa rin ang ating pag-i-spread ng compost dito sa ibabaw para matabunan yung puno. Kasi pagka dinidilig ko at nabagsakan ng tubig, yung iba natutumba para silang nakaluhod. Tiyaga-tiyaga lang po ang pag-garden mga kapatid. Kung gusto mong hindi, kasi para hindi na tayo bibili. Kala ko nga noon sa Christmas aabot, ay wala. Mahina yung expire na yung seeds ba. Kaya ngayon hindi aabot ng Christmas, alanganin. After New Year na mapapakinabangan ito. Kasi yung iba ita-transplant natin. Meron pa tayong tatabunan na iba. Ang bilis nga kasi very fertile kong lupa. So ito yung plot ng pechay. Ito naman bagong tubo, 5 days ago lang yan. So ito naman mustard. Dati pechay din ang sinabog ko rito. Yun nga sabi ko, iilan lang ang tumubo. Kaya ito, mustasa po yan. Kaya 5 days ago yan. Ito naman malalaki na 10 days ago. So once again, ito yung pechay. Ito naman yung mustard. So ganoon din ang gagawin natin. Tatabunan po natin itong in between rows ng compost. So ganito lang po ang gagawin natin. Yan. Dish namin, basta may soup na para siyang maasin na.
So kailangan lahat ito matatabunan ng compost hanggang doon sa dulo kasi marami-rami na rin ito. Kung sa amin lang sobra-sobra na. So ayan, tapos ng matabunan ng compost. So susundan natin ng dilig. Patutubig, yung didiligan natin ng tubig. Ito nga pala pit side din yan. Kukunin ko yung hose. Tayo ay magdidilig na ng ating mustard and pitsay. Kaya dahan-dahan lang yung tubig para hindi mabulag yung ating dinidilig. Kasi natabunan na, tingnan nyo yung organic na yan, black na black yung ating compost. So ito after 1 month magha-harvest na tayo, from 3 weeks to 1 month. Pero magbabawas tayo, tayo dahil sobrang kapal nito, in 2 weeks after 15 days mula nung pagsabog ng buto, ito na siya, pwede nang mag-transplant. So magbabawas na po tayo. Ayan, malalaki na, so pwede na yan bawasan. I-transplant na natin yung iba. Maglalagay ako dyan sa bakante na yan, tabi ng bakod na, at saka dito sa tabi ng kalamansi maglalagay din ako. Pero bago natin ilipat tanim, diligan muna natin ng tubig. Katulad nung sinabi ko, diligan muna bago bunutin para mag-transplant. Unahin natin itong pitsay. Ito na i-transplant na yan, yung gilid na yan.